Hey, hey, hey! Kumusta mga kaibigan? Kumusta? Tara na't mag-ay mag-explore. Ako si Sofia Lorraine Madera, isang mag-aaral ng Bachelier ng Edukasyong Pang-Elementarya. At syempre, nandito rin si Giselle Villabiaron mula rin mismo sa Bachelier ng Edukasyong Pang-Elementarya. Ready to rock and roll sa fun adventures and discoveries ngayong araw. Ano pang hinihintay natin? Let's dive into the world of fun, learning together. Kami ang kasama ninyo ngayon sa bagong episode ng ating podcast na may pinamagatang Hagiographies. Sa araw na ito, tayo ay maglalakbay sa likod ng kahiwagaan upang alamin ang mga simula at mitolohiya ng heograpiya dito sa Pilipinas. Alam ba ninyo na ang pag-aaral ng heograpiya ay may kaugnayan sa ating pag-unlad bilang isang bansa? Sa pamamagitan ng pag-unawa sa ating kalikasan, kultura at kasaysayan, mas nagiging malalim ang ating pagkakaunawa sa kung sino tayo bilang Pilipino at kung saan tayo nagmula. Sa pagtuklas ng mitolohiya sa pag-aaral ng heograpiya, naglalakbay tayo sa mga sinaunang panahon kung saan ang mga sinaunang Pilipino ay nagsisimula ng makipag-ugnayan sa kanilang kapaligiran. Paano nga ba nagsimula ang paglikha ng mga mapa at pagtukoy sa lokasyon ng mga lugar dito sa ating bansa? Kaya't huwag palampasin ang espesyal na episode na ito kung saan tayo ay maglalakbay sa mga kwento ng ating mga ninuno at matutuklasan ang mga sikretos sa likod ng ating geographical na pagkakakinanlan. Mga kasama natin sina Kyla May Beatriz at Rica Gina Masio na kapwa mag-aaral sa pagtuturo ng araling panlipunan sa elementarya. Maraming salamat sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. Kumusta kayong dalawa? Mabuti naman. Salamat din sa inyong pag-iimbita sa aming dalawa. Grabe naman talaga yung preparation ko rito at halos maloka ako sa excitement. Kasi nung nalaman kong tungkol sa mitolohiya yung episode ngayon, talagang natuwa ako kasi sobrang tagal ko na ring walang exposure sa ganitong usapan Dahil dyan, maaari ba kayong magbahagi ng mga kaalaman o di kaya mga naririnig ninyo paukol sa mga mitolohiya ng heograpiya sa bansa? Siyempre, una kong ibabahagi na iyon yung Continental Drift Theory. So, alam nyo ba dati hindi ganoon kadisimpatiko ang posisyon ng Pilipinas sa mapa tulad ngayon? Talaga? Paano nangyari yun? Yun nga, ay sa Continental Drift Theory, ang mga kontinente ay naglalakbay sa iba't ibang direksyon sa ibabaw ng malalim na bahagi ng daigdig. Kilala rin bilang mantle. Kaya pala may mga bulkan at mga lindol sa bansa Oo, tama yan. Dahil sa paggalaw ng mga plates tectonics, nabuo ang mga bulkan at mga bulubundukin sa Pilipinas. Kaya hindi lang basta naglakbay ang mga kontinente, kundi nagdulot din sila ng malalim na pagbabago sa ating mga anyong lupa at anyong tubig. Grabe, ganun pala ang Continental Drift? Alam mo ba yung kwento ng alamat ni Malakas at ni Maganda? Oo naman, Kyla. Isang klasikong alamat yan sa Pilipinas. Sabi-sabi diba galing daw sila sa puno ng Nara? Tama ka dyan. Kwento kasi si Bathala daw ang lumikha ng mundo. Tapos may ginawa siyang malaking puno ng Nara na tinatawag niyang puno ng buhay. Oo, at mula sa punong yon ay nilalang niya sina Malakas at Maganda, diba? Para sina Adam at Eve sa Biblia. Tumpak, sinama sila ni Bathala sa mundo para maging mga magulang ng lahat ng tao. Pero alam mo yung pinakamahirap na parte sa kanilang kwento? Ano yun? Yung mga pagsubok na dinaanan nila bago nila natagpuan yung Pilipinas. Imaginein mo yun, lumusong pa sila sa ilalim ng dagat at nakipaglaban pa sa mga halimaw at diwata. Grabe, ang intense! Pero yun nga, sa huli nakahanap sila ng tahanan at tinawag nilang Pilipinas, di ba? Oo, exactly. Kaya't sabi ng alamat sa mga kwentong iyan, laging may mensahe ng pag-asa at determinasyon kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Tama ka dyan, Kyla. At sa mga kwentong gaya nito, lalong nagiging makulay at may kahulugan ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Masingit ko nga lang noong nasa grade 5 ako, naalala ko yung tinuro ng teacher ko sa social studies na teorya ang diastropismo. Akala ko noon ay simpleng pangyayari lang ito sa pag-angat at paglubog ng lupa. Pero hindi ko talaga alam kung gaano ito ka-importanteng bahagi ng ating kasaysayan bilang Pilipino.
Oo nga, Rika, ang teoryang diastropismo ay hindi lamang siya simpleng konsepto sa agham ng lupa at tubig. Naglalarawan din kasi siya ng mga pagbabagong nagaganap sa milyon-milyong taon na nagbigay anyo sa ating bansa. Tama ka, Kyla. Isa sa mga napakalaking epekto ng diastropismo ang pagbuo ng bulkan at bundok dito sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng paggalaw ng tectonic plates, nabubuo ang mga bulkan na siyang nagpapalawak ng ating kapuluan. Hindi lang iyon, Kyla. Ang pag-angat at paglubog ng lupa ay nagdudulot din ng mga pagbabago sa ating kalupaan. Tulad ng pagkakabuo ng mga lambak, lawa at iba pang anyong lupa na bumubuo sa kabuuang anyo ng Pilipinas. Kaya pala, Rika, ang teoryang diastropismo ay hindi lang simpleng konsepto. Ito ay isang mahalagang salik sa pag-unlad ng ating bansa at sa pag-unawa natin sa ating kalikasan. I-share ko nga rin sa inyo yung teorya ng tulay na lupa ni Pribyot-Bas. Pamilyar ba kayo doon? Oo, nakarinig ako ng konting tungkol dyan. Pero hindi ko masyado nauunawaan. Ano ba yun? Ay, ito yung sinasabi nilang mga tulay na lupa na nag-uugnay sa iba't ibang lugar noon sa buong mundo, no? Parang connection bridge ng mga sinaunang tao. Ah, ganun ba? So, paano yung nakaka-apekto sa Pilipinas? Kaya nga, di ba? Yung teorya ng tulay na lupa, sabi nila, ay nagbibigay daan sa paglalakbay at kalakalan ng mga sinaunang tao mula sa iba't ibang bahagi ng Asya patungong Pilipinas. Dahil dito, may mga bagong ideya, kultura at teknolohiya na naipasa sa atin. Kaya pala may mga similarities tayo sa ibang bansa dito sa Asia. Oo, exactly. Yung mga karanasang yon ang nagtulak sa pag-unlad at pagbabago ng ating heograpiya at kultura dito sa Pilipinas. Grabe, ang dami pala natututunan sa simpleng ideya ng tulay na lupa. Tama ka dyan. Pero, alin ba talaga ang mas nakaka-impluwensya? Yung teorya ng tulay na lupa o yung iba pang mga aspeto ng ating kasaysayan bilang Pilipino? Kaya siguro dapat pag-usapan pa natin ng mas malalim ang epekto nito sa ating kasaysayan bilang Pilipino. Bilang isang mamamayan ng Pilipinas at bilang host na rin, ako ay na-amaze at natutuwa sa daming trivia ng episode na to. Kaya talagang sana maulit pa ang mga ganitong klaseng episode ng ating podcast. Kaya nga kahit ako nag-enjoy at sigurado akong ganun din ang ating mga taga-subaybay. Hindi magiging posible ito kung hindi dahil sa pag-unlock ng ating mga guest. Muli, sina Kyla May Beatriz at Rika Jean Amasio, mga mag-aaral sa pagtuturo ng araling panglipunan sa elementarya. Kami rin ay nag-enjoy dahil nabuksan muli ang ganitong konsepto ng usapin, kaya maraming salamat talaga sa pag-uunlak. At dito nagtatapos ang aming espesyal na episode na pinamagatang Geographics. Sa ating paglalakbay sa mga kwento at konsepto ng geografiya, naway naging mas malinaw sa inyo ang kahalagahan ng pag-unawa ng ating kalikasan, kultura at kasaysayan sa pag-unlad ng ating bansa. Tunay nga, sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga kwento at teorya, nabuksan ang ating mga isipan sa mga likas na yaman ng ating bansa at kung paano ito nakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Kaya't ang mahalagang aral na maaari nating makuha dito ay ang pagpapahalaga sa ating kapaligiran at kultura. Pati na rin ang pagpapahalaga sa mga aral na naipasa sa atin ng ating mga ninuno. Patuloy sana nating bigyang pansin at pag-aaralan ang mga kwento at konsepto ng heograpiya sapagkat dito nakasalalay ang pag-unlad at pagpapalawak ng ating kaalaman at pag-unawa sa mundo ng ating paligid. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagtangkilik hanggang sa susunod na episode. Kasama ulit namin kayo sa paglalakbay sa mas marami pang kahangahangang kwento ng ating bansa. Kung mayroon kayong mga katanungan, komento o mga ideya para sa susunod na episode, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng aming podcast channel. Ako si Sophia Lorraine Madera at ako si Gisela Biaron. Nagpapaalam at magandang araw sa inyong lahat.